Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. After ko nga ma-change oil itong sasakyan ni customer, dito naman ako sa pagpalit ng fuel filter. Siyempre tanggalin nyo itong dalawang fuel hose dito sa fuel filter. At para matanggal niyan, meron akong inilis dyan na dalawang clamp sa bawat isa nitong fuel hose. Gumamit lang naman ako ng long nose para mailis ko yung clamp niyan. At after ko nga matanggal yung dalawang fuel hose dito sa fuel pump assembly, iaangat ko na itong fuel pump assembly niya. Pag nahirapan kayo mga boss, itulak nyo sa ilalim. Mas madali. Ayan o, kita nyo, yung isang kamay ko nasa ilalim ng fuel pump filter assembly, tsaka ako itinulak pataas. O, di ba? Tanggal ko na. Tapos yung isa pang socket wire niya, hugutin nyo lang. Ayan, natanggal ko na yung dalawang socket wire. Sa ibabaw yung una, tapos dito naman sa ilalim ng fuel pump filter assembly, yung pangalawang socket wire. After nyan mga boss, bago nyo buksan itong fuel pump filter assembly, or itong housing niya, papansin nyo dito sa fuel pump filter assembly or dito sa housing niya, meron siyang tatlong arrow na magkakatapat. Ayan yung pinapahiran ko mga boss. Andyan yung isang arrow na tinuro ng daliri ko. Tapos sa taas niyan, sa lock ring, may arrow din. Tapos dito naman sa upper pump mga boss, meron din diyang arrow. Magkakatapat yung tatlong arrow na yan. Kaya pag dinisassemble nyo na itong fuel pump filter assembly, mahalaga mga boss na pag inassemble nyo naman siya, yung tatlong arrow after nyo yung magawa, dapat tapat-tapat sila. Sana lang mga boss na intindihan yung mga sinasabi ko. Luwagan ko na itong lock ring niya para itong upper pump at itong housing itong fuel filter, mapaghiwalay ko. Ayun mga boss, naisagad ko na itong pagluwag ko nga dito sa lock ring niya. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, itong upper pump, kung makikita nyo, itinataas ko na yan or inaangat ko na siya para bumitaw siya dito sa housing ng fuel filter. Pag medyo matigas mga boss, samahan nyo lang ng kaunting tiyaga, kumapit lang yan. Huwag kayong mag-alala dahil nga sa o-ring lang naman yung nagsisealed dyan. Ayun na mga boss, natanggal ko na itong upper pump niya. At kung makikita nyo, itong fuel filter niya, napakaitim na, kaya naman pala nakakaramdam na si customer ng paghina ng hatak. Dahil nga masyado ng marumi itong fuel filter niya, naulit na naman. Dati kasi mga boss, nangyari na ito. Humina na nga yung hatak nitong sasakyan niya. Kaya sabi niya sa akin, linisan ko na daw yung AGR, pati yung intake manifold, dahil yun daw ang napanood sa YouTube. Sabi ko, hindi punta muna tayo dito sa fuel filter. At nung pinalitan ko nga ng fuel filter, naging okay na itong sasakyan niya. Biro mo, taon na rin yun. Pero ngayon, naulit na naman dahil nga sa hindi pa rin pala siya nagpalit ng fuel filter simula nang nagawa ko itong sasakyan niya. Taon na rin ata yung lumipas mga boss. Tanggalin ko na nga itong o-ring dito sa housing ng fuel filter niya. Tapos bago ko ilagay yung bagong o-ring niya or gasket dito sa housing nga ng fuel filter, syempre punasan nyo muna yan para yung mga kumapit na dumi matanggal. At pag inilagay nyo na nga itong bagong gasket niya or o-ring, syempre maganda yung pagkakalapat niyan pag malinis. Sa paglagay naman itong o-ring niya, nakita nyo, di ba, napakadali lang. Tapos isunod nyo na sa ilalagay itong bagong fuel filter. Ayan mga buso, kita nyo, nahihiya pa ako ilagay. Ayan, kita nyo, di ba, puting-puti siya. Yan ang kulay niya. Sa totoo lang mga boss, bibihira yung fuel filter na nabubuksan ko na ganito kaitim. Pero wag na tayo pumunta ron. Ito na yung upper pump niya. Nakita nyo yung arrow, tinuro ko, di ba? Tapos, itatapat ko yan dito sa arrow ng housing nitong fuel filter. Dahil nga sa may katigasan din ng ulo nito mga boss, itinukod ko itong housing niya dito sa tuhod ko. Tsaka ako ngayon, idiniin itong upper pump para pumasok nga itong upper pump dito sa housing. Kasi kahit rubber lang yung nagsisil dito mga boss, medyo matigas din yan pag diniin nyo. Pero pag medyo pumasok na itong upper pump, iroskas nyo na siya ng kaunti. Tapos ituloy nyo pa rin yung pagdiin dito sa upper pump nyo hanggang sa lumapat na itong upper pump niya dito sa housing ng fuel filter mo. Huwag kayong mag-alala dahil masisilip nyo naman itong upper pump pati itong housing niya kung lumapat na. Ilis mo lang pa ba itong lock ring. Kaya nito mga boss, chinecheck ko na kung lapat na ba itong upper pump niya dito sa housing. Yan piniikot ko siya kung pantay na. Pag nakita nyo pantay na itong upper pump dito sa housing ng fuel filter nyo, pwede mo na ngayon pihitin itong lock ring. Ayan tingnan nyo. Habang pinipihit nyo yung mga boss, lagyan nyo na ng persa sa pinakadulo. Pag tumunog yan, nag-lock na yan. Ibig sabihin, okay na. Tapat na yan dito sa arrow niya. Ayan yung arrow sa housing, tinuro ng daliri ko. Tapos sa lock ring niya, pati dito sa upper pump, yan. Yung tatlong arrow na yan mga boss, magkakatapat na yan sila. Kaya pwede mo na ngayon ibalik itong fuel filter assembly mo sa dati niyang position. Pag ibinalik mo naman sa dati niyang position itong fuel filter assembly, mga boss, madali lang. Ayan yung hinawakan ng daliri ko. Ayan yung dyan. Ayan nakita nyo, di ba? May gatla siya. Ayan may parang pag-i-slidean ka nitong fuel filter assembly mo. Dito mo i-slide yan. Ayan may nakaabang dyan mga boss. Bali ang ibig kong sabihin dito mga boss, yung hinawakan ko kanina, itatapat mo yan dito.
Diyan nga sa tinuro rin ng daliri ko. Ulitin ko mga boss kung saan nyo itatapat itong fuel filter assembly mo. Ayan yung hinahawakan ko. Diyan nyo ipapa-slide itong fuel pump filter assembly nyo. Ilayo ko muna itong camera mga boss para may ilagay ko ng maayos itong fuel pump filter assembly. Pero bago yon, i-connect ko muna itong socket wire. Yan mga boss, yan yung sa baba ng fuel filter nyo. Ilagay nyo ng maayos yan. Tapos pwede mo na ngayon i-position itong fuel pump filter assembly mo para maipa-slide mo na yan pababa. Siyempre naman, siguraduhin mo nakasentro yan pag tina-slide mo. At kung may mga ganitong wire na nagkalat dito sa tabi ng fuel pump filter assembly mo, itabi mo ng maayos. Pwede kasi sa pagdiin mo dito sa fuel pump filter assembly mo, may masamang wire dyan, nako, pwede pang pagmulan ng problema yon. Ilagay ko na nga itong fuel hose mga boss. Sa paglagay naman ng fuel hose mga boss, itong isa lang muna ang ilalagay nyo. Yan yung galing sa tangke. Ilagay nyo ng maayos yan mga boss, itong fuel hose. Importante na wala yang singaw. At higit sa lahat, maayos yung pagkakalagay mo nitong fuel hose. Pag nakita mo na talagang pantay na yung pagkakalagay mo ng fuel hose, o pwede mo na ngayon ilagay itong clamp. Gamit ka ulit dyan ng long nose, ipitin mo itong clamp, tsaka mo ngayon iangat na itong clamp niya at maipit niya na nga itong fuel hose mo. Yung isang fuel hose mga boss, mamaya na yon. Punta ka muna dito sa upper pump mo, yan yung kulay itim mga boss, ipump mo yan, yan o, diin mo yan ang daliri mo, babalik-balik lang, para nga yung hangin dito sa loob ng fuel pump filter assembly mo, matanggal siya. Huwag kayong mag-alala mga boss, malalaman nyo naman pag wala ng hangin dito sa loob ng fuel pump filter assembly nyo. Dahil yung diesel na lalabas dyan, ayan mga boss kung makikita nyo, wala na siyang bula. Kumbaga yung lalabas na diesel dito sa upper pump mo, solid na yung diesel na lalabas. Kaya pag ganun, pwede mo nang ilagay yung fuel hose. Tapos gamit ka na ulit ngayon ng ng long nose para itong clamp niya, mailagay mo na yan dito sa fuel hose mo at maipit niya na yan. Siguraduhin nyo naman siyempre na maayos yung pagkakalagay nyo ng mga fuel hose para sigurado rin kayo na hindi siya magkaroon ng singaw ng diesel. Dahil okay na, ilagay mo na itong pangalawang socket wire. Tapos idiin mo ulit itong upper pump mo. Yan, bombahin mo ulit siya. Ibig kong sabihin, i-check mo kung may tatagas na diesel. At kung wala naman siyang tagas, tapos itong upper pump mo, mabilis naman siyang tumigas pag binomba, pwede mo na ngayon i-start itong makina. Diba? Ganun lang sa kadali mga boss. Kayang-kaya nyo magpalit ng fuel filter kung ganitong klaseng sasakyan nyo. Bukod nga sa makakatipid kayo, nagawa nyo pa ng maayos yung problema ng sasakyan nyo. Pa-start ko na nga itong makina. O diba? Umandar naman siya. Ganun lang mga boss ang gagawin nyo kung magpapalit kayo ng fuel filter. Madali lang naman. Tapos, huwag nyo kalimutang uliting bombahin itong upper pump. Kung sakaling may hangin pa yan, matanggal. Ganun lang naman eh. Pag pinump nyo yan at wala naman ng hangin dito sa upper pump nyo o dito sa loob ng fuel filter housing niya, pag binoban yan, titigas agad dito sa upper pump niya eh. O para sigurado tayo mga boss, switch off ko itong makina. Tapos, after ng ilang segundo, start ko ulit yan. Diba? One click pa rin pag start ko dito sa makina ni customer. Ganun lang mga boss. Sabi ko nga kay customer, akala ko ba lilinisan natin yung EGR nito? Sabi niya sa akin, okay na yung takbo niya ulit eh. Gaganda yung hatak. Bakit naman ito? Mahina na yung hatak dati, di ba? Ito naman nilinis. Sabi ko, wag muna. Ayun nga mga boss, yung dating problema nito, hindi na siya makahatak. Tapos pinalilinisan na sa akin ni customer itong EGR niya. Sabi ko, wag muna tayo pumunta dyan. Punta muna tayo dito sa fuel filter. Tandaan yung mga boss, hindi naman lahat ng mapapanood nyo sa YouTube na problema, kapares na sa inyo. Switch off ko na itong makina mga boss. Tapos isunod ko naman sa gagawin, i-check ko itong pang-ilalim niya dito sa harapan. Meron ngang pyesa na maluwag dahil nga sa nung inikot ko nga yung gulong nito, meron siyang sipol. Pero bago ako dun pumunta, i-check ko muna itong gulong niya. Uugayin ko yung mga boss kung meron ng problemang pyesa dito sa pang-ilalim ni customer. Malalaman nyo naman yan kasi itong gulong uuga eh. Dahil walang problema sa tie rod, rack end. Ayan, ang check ko dyan yung ball joint eh. Pati yung shock absorber. Okay din mga boss eh. Walang uga dito sa gulong. Pati sa bearing niya, wala rin problema. Ayan, inuuga-uga ko. Wala rin problema eh. Kumbaga, walang kakalug-kalug itong gulong ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko na itong gulong ni customer para ma-check up ko naman dyan itong preno niya. Kasi nga mga boss, nung inikot ko nga itong gulong niya, meron siyang parang sipol na narinig ako.
Pag ganyan kasi na meron kang naririnig na ingay, pag inikot mo itong gulong, ang possible, pwedeng marumi yung brake pad. Kung may naririnig kang sipol, o kaya may umipit na bato, o kaya yung brake pad niya manipis na, pwede rin yung piston medyo kapit, o kaya yung sliding pin, stack up. Yan ang mga ganun ang pinanggagalingan yan, mga boss. At yung mga ganyang problema, mga boss, hindi naman masyadong big deal yan. Kayang-kaya mo check upin yan kung ikaw ang gagawa. Kung napanood mo lang itong video kung paano mo gagawin, syempre. Pero kung ayaw nyo naman gayahin itong ginagawa ko, aba, pwede. Walang problema. Maganda nga yun May sarili kayong diskarte. Kita nyo, iniliko ko itong manibela tapos inikot ko nga itong rotor disc niya. Ayun nararamdaman ko dito sa rotor disc mga boss. Parang may sumasabit. Kaya, ang gagawin ko dyan, teka nga muna mga boss, tignan nyo yung kapal ng putik na kumapit dito sa steering knuckle niya kinukuskus ko nitong screwdriver, ang kapal Sabi ko nga kay customer, ipa-underwash niya naman itong sasakyan niya. Balik na nga ako dito sa sine-check up ko. Ayan tingnan nyo, pinipihit ko itong rotor disc. Ayan isabit siya pag iniikot ko itong rotor disc. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tanggalin ko na itong caliper. Meron lang naman dyan 2 bolt na number 40 na nakalagay. Ayan yung sa taas mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong bolt. Tapos dito naman sa baba, meron din dyan isa pang bolt na number 14. Luwagan nyo lang yan mga boss. Gamit nga kayo ng box wrench na number 14. Pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo ng kamay yan para mas mabilis yung matanggal itong bolt na number 14. Ganun lang naman. Dahil nga sa natanggal nyo na yung 2 bolt, pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper. Aba, walang problema sa piston mga boss. Baka nandito sa sliding pin ang problema. Pwedeng may stack up dyan. Ito sa taas mga boss na sliding pin, medyo masikip. Kung makikita nyo, ginamitan ko yan ng box wrench para lumuwag siya. Yan, ganyan pre-up ko itong sliding pin para maluwag ko siyang matanggal. Ayan mga boss, medyo maluwag na. Kaya pwede ko nang hugutin yan. Yan, nahugot ko na siya. Medyo kinalawang lang siya mga boss dahil nga sa kulang na ito sa maintenance. Dito naman sa baba mga boss, yung sliding pin, ayun mga boss, ayan ang stock up. Yung sliding pin na yan. Grabe. Ayaw lumuwag Ayaw umiikot ng sliding pin Delikado ito mga boss pag matindi ang pagkaka-stack up, pagbabagahin yan. Para matanggal nga sa pagkaka-stack up itong sliding pin. Kaya lang nakita nyo, pinalo ko na ng ball hammer, matigas pa rin. Bibelo nga ako mga boss. Baka sakali makuha ko sa gulat itong sliding pin bolt niya, lumuwag yan. Kaya lang matigas talaga mga boss, abangan nyo sa last part at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!